Hi everyone, I'm currently at Pinayagan Norte. Those are my other companions. Some of them are still not in here. We're on our way to interview their kagawad. But first of all, I just want to say thank you for having us, for allowing us to have this interview with you, and for making time for us. So starting with our question, I want to ask about what inspired you to become a barangay kagawad? First, public service yun mo ang gikuan, mga pinaka-top sa mga priorities or mga pinaka-top sa akong reason ngano ni lansad ko pagka barangay kagawad. Anja public service, community service, mao naman siguro ko na mao jud yung pinaka-top jud. Okay, so can you share about your journey toward being elected or appointed to this position? Like, what are the hurdles or mga difficulties na naagian mo before ka na-elected? So, nika election period na po, aghanap ka nga mga ma-encounter nga mga problema nga nanay magkasumpaki ng mga idea nga anay uban magkakunta pa mo yung silingan di mo parehas og barogana, di mo parehas og kandidato nga gi kompanya, di mo parehas og partido no na di uban di na magitingog di na magiawin na pero normal na tanan kay ana man jud na kay ilaha mo po nagkatungod. Now, what legacy do you hope to leave as a barangay kagawad? Ano na jud ang giingon jud kinahanglan mag-practice jud tag transparency ug accountability sa atong barangay. O kanang as good public servant kinahanglan muli by example jud ka kay lisod ka adyo mo ingon ka nga adyo mo pabadlong yan sa ikaw pero sa di kang badlong mo na. Final question. If you could turn back time, would you have still chosen to be a barangay kagawad? Oo, yan na siguro. Kung nakapag ko'y chance nga mo serve sunod, mo serve pa po ko kay para no ang isa ka term mo po jud kayo. Dagan pa magplano pero ang imong plano di bitaw nimo jud mahuman kuan ana nga ilingkod nimo di. Kinahanglan nga kanang ug naka pa kay plano imo pa jud nang paninduton nga ba. Mas taas pa unta no kung ka lami ko di lansad. Ang importante naman kung kay kanang tinuod jud ka sa imong pagpanalisyo.